Magandang umaga mga ka-farmers. Ito pala yung kadugtong ng episode ng kwan ko ng vlog 12 ko. Ito yung kanyang karugtong ng bahay ko na ginagawa ko dito sa bahay dahil katapos lang ng ginawa namin sa area. At totally, nandito kasi ako sa ibabaw ng bubong. Yan, nagkikisamiho ako. Ay medyo maulan. Tinamad na ako bumaba. Mabuti dito may taguan sa ilalim ng bubong. Ayan ho yung bubong kung mapapansin nyo. Farmers. Ayan. Kasi dito dito sa design medyo mukhang mataas. Ayan. Design. Kaya habang umambon, tinatamad ako bumaba kasi ang hirap po mag-akyat baba sa bubong lalo ganitong madulas. Nandito ako nakatago. Yan, nakatago kasi nagkikisami ako, pero halos tapos na ang kisame ko hanggang baba. Yan, baka maya maglalagay na ho tayo ng hardplex. Pinatitila ko lang ulan. Ka-farmers, habang nandito ako sa bubong, nakatago dahil umambon. Ayan yung mga puno ng saging ko. Ayan, may mga bunga. Yan, dalawang buwig siya yung pagkatabi. Yung mga puno ng saging ko yan dito sa likod ng ginagawa ko ng bahay kubo. Ayan, may mga saging na po dyan sa likod. At marami din akong tanim na mga guyabano dyan. Siguro yung tanim ko dyan sa likuran na guyabano, hindi lang nakikita kasi natatakpan ng mga saging. Yan, siguro ko lang 100 puno yung tanim ko dyan na guyabano sa ilalim, sa baba. Mga ka-farmers, magandang hapon. I-update ko lang kayo sa magagawa ko ng bahay kubo. Ito, katatapos lang namin magkabit ng grills. May grills akong ginawa kami ng anak ko. Ayan, yan ang grills namin. Yan yung grills na ginawa namin. Totally wala pa siyang pintuan, kakabit lang namin ang kanyang grills. Yan yung grills. Sanipa na rin ako siya. Ayan, kaya nililinis ko namin. Kaya kakabitan na rin ako namin siya ng sanipa. Dito yung kabilang side, wala pa siyang bintana. Puro bukas, pagawaan na rin namin. Saka yung isa may halos pa kompleto na rin. Dito na lang ang tulang kaperato na yan. Pinapos kasi ako ng sawali, kaya hindi ko natapos kagad isamihan. Yun, nag-order ako ulit kay karating na kanina, kaya yan kinabit na namin. Kaya nililinis ko yung side na yan, yung gilid, kasi lalagyan na namin ng hardplex para sa sanipa. Yan, may mga ilaw na ho yan paikot. Yan ako yung litis ngayon. Yan, ganit dito sa likuran ho. Yan ang design naman sa likuran. Ayan, bali sarado ko dito kasi may nakakasa na aircon dyan para paglalagyan ng aircon dito sa side na to. Ayan, sa side na yan. Ayan, may mga ilaw siya. Kompleto na yung kanyang kusam eh. Ayan, mga ilaw sa dito doon. Ayan, design, kanyang paikot. Ayan. Ayan. Pero mga lang bandit sa siguro. Yan ang design naman ng kanyang bubong. Bali bawat ikot mo umiiba yung design ng kanyang bubong. Yan. Bali minix ko ho yung amakan at saka yung kawayan. Dito kasi sa lugar na to, ginawa ko na lang ganyan para medyo maaliwalas
para medyo mas maganda magtambay, maliwala siya magtambay, at saka lalo siya malaking espasyo niya dito. Yan. Yan. Medyo madungis lang ho kasi under construction pa ho. Yan. Yan ang detalye niya. Magandang katanghalian mga farmers. Ito kasalukuyan kumbaga yung aking ginagawang bahay kubo nasa 90% na siya. Halos siguro to wala to 1 week matatapos na. Mapipinturahan na namin kasalukuyan na nagkakabit kami ngayon ng flashing. Ito na ko yung status ng aking bahay kubo. Sliding siya, sliding yung kanyang bintana, tapos pinalagyan ko na rin ho ng grills. Yan, pagdating ko dito, ito naman ho yung design dito. Pag sa kabilang side ka, ganyan naman ho yung design niya. Yan, yan kainitan aking pamangkin. Nagalagay ng flashing. Pinapababa ko na ho kasi masyadong mainit na. Ayan. May pintuan na rin ho to. Ito sa loob kanyang kwarto. Ayan. Katapos ko susunodin. Bali, huhugasan ko pa ito. Huhugasan ko ulit kasi medyo marurumi para malinis siya. Patay ko ito magpalapan niya. Ha? Ayun po. Magandang hapon mga ka-farmers. Tapos ko na pala gawin yung bahay kubo. Nung nakaraan, bali sinunog ko muna nakaraang araw. Sinunog ko muna tapos ko sunugin. Ayan, binaras ko muna para matanggal yung libag ng balat ng kawayan. Sa ngayon, bali magpipintura na ho. Magpipintura na ho kami. Bali yung gamit kong pintura, bali yung aking first coating ko. Ayan, bali boisin pin siya na wood stain na maple. Tapos lacquer thinner. Ayan, timplan ho tayo. Timpla. Pag tinimpla natin, hahaluin ho natin ang husto kasi ito malapot siya. Malapot yung pintura na to, ang ilalim. Kailangan pintura. Yun, mahalo na. Buhos natin sa malaking lagayan. Ayan,
sila muna. Tapos lagyan natin ng lacquer thinner. Tapos natin ulit. Bali ito nahalo na, halong-halo na siya. Bali totally pala bumili ako ng spray gun. Ito gagamitan ko na ng spray gun. Para sa aking pagpipintora. Spray gun. Laging spray gun. Ito. Sa awa ng Diyos, yung aking binili sa Shopee. Sobrang laki. Sobrang laki. Ang laki tingnan. Ang kanyang pinakabaso. Pero nung dumating dito malaki pa pala ang baso ng kapihan namin tuwing umaga. Subukan na natin, simulan na natin. Pintora. First time na rin ako gumamit na dito ang kinaganda ho nito, yung ating ginamit ngayon na spray gun. Bali kapag manumano kasi brass, ito yung pinakalungko nito, hindi nalalagyan madalas. Kaya ngayon, ginamit ako ng spray gun para pati kalugluban ng kawayan. Hindi kaya abutin ng pingas, maaabot mo siya ngayon. Ginaganda ngayon mga ka-farmer, ginagamitan ko siya na pati kasi yung loob na ito, na-istorya na ka, naabot na siya ng oras.
Kaya yun yung kinaganda ko sa walang laman. Kasi yung aking nabili sobrang laki. Kaya maya maya yung ating magiging paglalagay ng pintura. Mga ka-farmers, magsisiking coating na pala ako dito sa loob. Pilipinas ko na dito. Bali, yung ginamit ko sa yung ginamit ko sa mga dingding, saka sa kisame. Bali, siya, wood stain siya na maple. Ngayon naman ito naman, sa sahig naman, saka sa higaan, bali, ang gamit ko na ang boysint na mahogany para medyo ma-dark siya. Yan, first coating pa lang yan. Second coating na rin natin. Ayun, medyo finish contact na dito sa pagdating sa kwarto.
Mga ka-farmers, magandang tanghali. Ito pala yung aking kabuhan ng aking bahay kubo. Yan. Tapos ko lang pala mag-itor. Yan. Bali ito na ho siya. Amakan with tubular. Ayan yung ating bintana. Bali sliding window na rin ho siya. Bali tapos may grills na ho siya. Kaya ibig sabihin hindi basta mapasok yung ating bahay kubo kasi maliban sliding ho siya, may grills ho siya na panglaban para sa mga magnanakaw. Yan. Pagkatapos ito, bali naka-set up na siya para sa aircon kasi may insulation foam yan sa loob. Yan. Tapos ito yung pinaka design niya. Yan, pinaka design sa pinaka terrace niya. Yan. Tapos may dalawang step siya. Yan, dalawang step siya. Tapos may hawakan siya. Bali hindi ko pa ako napinturahan yung hagdanan. Pasok ko tayo. Bali pagpasok ko natin, ito may upuan ho siya. Yan ho yung upuan niya. Yan, yun ang design. Yan ho yung design. Bali sa ngayon ho pala, hindi pala ho ako naglagay ng lababo kasi napapansin ko sa mga unang gawa ko, pag may lababo ho, isa sa mga nakakasikip lang ho yung lababo. Kaya sa ngayon ho, bali ito ho, may exit door ho pala tayo dito. Yan. Yung exit door ho na to ho, bali naka-ready lang ho siya. Kung sakasakali may gusto bumili ho at kailangan lagyan ng pintuan, lalagyan ko ho ng pintuan to. Pero ngayon kasi ang isa sa iniisip ko, pag may pintuan ho kasi dito sa area na to, may pintuan tapos magkaroon ho tayo dito sa likod ng, halimbawa gagawa ho kayo ng kusina, lababo at CR, maglalagay ho kayo dyan sa area na to. Yan, sa area na to, sa gabalo yung magiging pintuan. Pero kung sakasakali na may gusto bumili at kailangan lagyan ng pintuan, lalagyan ho natin. Pagkatapos wala ho pala kayo nakikita na center table. Bali yung center table sa kasalukuyan ko ho ginagawa. Pinahuli ko na ho kasi ito ho kasi wala pa naman ho kasi kausap to. Wala pa ho tong binibili. Tapos ito yung kabuuhan ho ng na ating higaan ho. Yan ang kabuuhan ho ng higaan. Bali ho yung higaan pala ho, default ho to, yung kaperaso, kasi para sabi ko nga, para hindi ho siya sagabal sa karaniwang araw ho. Napofold ho siya. Ito ho. Napofold ho to yung kaperaso. Yan. Napofold ho siya. Para ibig sabihin, pag yung araw na nandito kayo sa bahay kubo ho, maliwalas o kumilos.
Yan, kasi medyo malaking space ho. Yan. Ngayon, kung sakasakali ho gabi na ho at kailangan nyo na matulog ho at medyo bitin ho kayo sa laking higaan, iangat lang ho natin siya. Yan, iangat lang ho natin siya. Yan, nakakuha na ho siya kasi nakaayos na ho kasi may dalawang poste ho yan. Titiklob. Yan. Kompleto na ho to, bali yung pintura ho natin nito, bali naka first coat na tayo sa top coat ho. Bali hindi ko pa siya talagang kinumpleto ng pang top coat natin kasi baka may stock pa siya dito sa bahay ng mga 1 month o kaya 2 months. Ngayon pag nabili ho na ho siya, saka lang iba final ko yung pinakalas ng top coat. Yun, bali kung mapapansin nyo ho, yung wire na ho na yan, bali yan ho yung abang. Ito ho yung abang kasi dito ho may bakal ho dito. Yan, hindi ko lang nilagyan ng kawayan. Abang ho to, butas ho to. Kung sakasakali gamitan ng aircon, ito na yung wire ho natin na para sa aircon. Hindi ko lang ho binutasan ngayon kasi nga baka naman yung makabili sa akin walang kuryente, nasa kagubatan. Sayang lang ho kung bubutasan ho natin agad. Ngayon ito nga ho, ito may switch to tayo ulit. Yung karaniwang ginagamit ko, medyo quality ng mga switch. Tapos ito may socket din siya na tugang. Yan, para sa charge natin o kaya appliance natin. Yan, may kwan din tayo, doorknob. Yan, ulitin ko lang ulit. Yan nga, sliding ho ng ating bintana. Yan, sliding. Yan, sliding ho siya. Bali yung ating kulay pala sa ating ilaw ho dito, yung madalas ko ginagamit ho, 3 colors ho, para kung ano yung gusto nyong kulay at saka para umiba-iba naman ang liwanag. Ito patay natin. Yan, medyo light po siya. Iiba naman ho yung datingan ng ating ting-ting. Patay natin yun. Yan ang dim, kaya medyo mamula-mula ho siya. Dim ho yung kulay natin. Pag ginamitan din kasi natin na kulay na dim, doon mo makikita ang ganda ng pagkapintura. Bumabagay ho siya sa amakan. Yung kanyang pagka-dim ang ginamit nating ilaw. At saka parang yung liwanag niya nagre-reflect doon sa kawayan, parang nakaka-relax ho siya. Yan, diba? Tapos labas ho tayo. Ganyan din nun. Tapos may sariling ulit siyang breaker. Yan ho ang breaker niya. Tapos babalikan lang ho natin ulit. Bali may switch ho siya dito. Yan ho, bali tugang din ho. Tapos sa taas ho, sakit pala ho. Tapos pagdating ho dito, yun, may 3 jack ho tayo na switch. Bali ito yung unang switch. Bali yan dito sa sala. Ayan, sa sala dito din ho 3 colors din ho to. Ayan, light. Yan, yung dim, naka-warm siya pala kanina. Ayan, mapapansin nyo may ibang kulay kaya ginamitan natin na dim light. May ibang kulay niya. Ayan, pagkatapos pala yung kanyang pala, babalik natin sa light. Yan, dinalik ko sa light. Bali ang kanyang palang pintuan ho, ito may lock ho siya. Tapos ito may double lock pala siya, nilagay ko ito double lock para mas matibay ho. Yan,
Yan ho, kaya matibay yung ating kuwan pag nandito ka sa loob ng yung kubo, matibay ho. Dito ho tayo lalabas sa kabila, sa likod. Papakita ko lang ho yung likod. Ayan ho yung likod. Ayan. Mga double walling ho yan, kahit nakita nyo sa, kung ano nakita nyo sa loob, sa labas, parehas lang. Pati yung ating kisame yan, si Babaw may ilaw. Ano siya, nandito pa ko yung mga bakal-bakal na ginahin. Yan, kaya ho dito walang bintana nga ho. Dito yung area ho ng paglalagyan ng aircon. Bali, yung ating palakwan ho, yung ating mga ilaw dito sa labas, bali 6 ho to siya, 6. Bali ito ho 3 colors din ho to, may iba din ho ang kulay nito. May iba din ang kulay yun, ito bali 3 colors din ho. Ayan, mapapansin ho. Yan ang kabuhan ho ng aking bahay kubo ho. Sa muli ho, magandang hapon ho. Paki like naman ho, share at subscribe sa aking munting channel. Magandang hapon ho.